Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Yeah, baby! Maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Yahoo! Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan at syempre welcome dito sa Yes Yes Show Topacio. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod Juvie de Guzman. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. At syempre, alas 11:05 na ng umaga at maraming salamat po kay Sir Drew Nasino na nagpakilala po sa ating programa. At ngayong araw na to, ngayon po ay 2 ng Abril. Naku, napakaswerte ho natin dahil napaka-importante ho ng ating pag-uusapan. Ito po yung utang na loob. Alam nyo, minsan no, kapag buhay ka pa at marami kang na-encounter na problema sa iyong kalusugan at nandito yung taong sumagot sa problema ko. Problema ko na hindi ko ina-expect na talagang nang dahil sa kanyang mga pananim, yan. Ito yung maipagmamalaki, ito po yung ating social entrepreneur, yan, na tinatawag. At tayo po ay nagpapasalamat dahil nga po siya po yung maipagmamalaki natin, hindi lang ho sa kanyang mga tanim, no? Ito ay magandang halimbawa sa lahat at hindi ho tayo dapat manghinayang sa ating mga ginagawa ngayon. Let's welcome si Sir Patrick D. Roquel, yan, a social entrepreneur, presidente, COO at Global Habits Company Limited. At syempre, siya rin po ang GH ng Nutri Pharma Incorporated, Binhi Biofarm Company. Alam nyo, pag sinabi ko lahat yung kung sino talaga siya, nako, malulula tayo dahil presidente din po siya ng Lions Club. Hindi lang ho yan at marami pa po sa kanyang profile na hindi yun na ho natin mapagkakasya dahil alam nyo naman si Doc Ferdy Topacio, excited din ho yung ating partner dahil gustong malaman ano na nangyari, Juvie. Eto na, si Sir Patrick D. Roquel. Yahoy! Good morning, sir. Yes, muna, sir. Good morning, Miss Juvie. Yeah, good long morning time sa mga no nakikinig sa yung bagong programa, Yes Yes Show. Opo, Topacio, yes. Attorney Topacio, good morning sa iyo. Yes, alam mo, Dr. Roquel, gusto ko magpasalamat at syempre, batiin na rin si Dr. Elin, no? T. Roquel. Ay, Doc Elin, yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Doc Elin. Alam nyo, na-miss ko yung mag-asawa, no? Direct from Osaka. Galing ho sila ng Japan. At alam nyo naman tong mag-asawa na to, talagang ine-express nila yung ganda ng buhay. Pinapakita sa lahat na tayo po ay kailangan mabuhay, kailangan nating lumaban. At Doc Roquel, gusto ko lang malaman, no? Alam mo, nasanay kasi ako na Doc Roquel ang itawag ko sa'yo dahil alam mo naman si Doc Elin. Pero PhD ako para hong doktor. Yes, di ba? Si Doc Elin ang talagang doktor, yes. Yes, at hindi lang yan kayo naman gumagawa ng isang gamot na nakagagaling. Yun nga po ang partner ninyo ay ang Lagundi, no? Ang nakakatuwa dito, alam mo naman, sir, napakatagal nating di nagkita mga ilang 2 years during pandemya madalas tayo nagkikita sa diba? Opo. Sa online. Yes, at hindi lang yan, no. Gusto ko kayong pasalamatan nang dahil nga po doon sa inyong mga tanim ay malaki ang naitulong nito para doon sa mga survivor natin sa sa COVID-19. Ay eto mga kaibigan, kita niyo kahapon din binalikan ko kasi yung isang guest ko rin kahapon ay ganun din. Alam mo, survivor din siya ng COVID-19 kung saan marami siyang regrets. Pero sabi ko, wag na natin pag-usapan yung regrets mo. Ang pag-usapan natin, yung ano nangyari sa'yo at pasalamat, di ba? Kasi sa panahon ngayon, importante yung magpasalamat na tayo buhay pa, di ba? Right. Actually, Juvie, meron akong programa yung Puno sa Buhay. I Plant, I Share, I Save Community, no? At ito ay simulan natin to nung time pa ng 2008, kung saan kasagsagan ng mga Typhoon Yolanda, Ondoy, na yan, na talagang maraming nahihirapan, lalo sa access ng medicine. Okay. Kasi, siyempre, lumubog yung bahay mo sa baha, hindi ba? Pero may mga lugar na
may mapagkukunan ng mga medisina. Lalo na kung mahirap yung tao. O, di ba? So, ano yung relief na pwede niyang makita o makamtan during that time na talagang kailangan niya. Nanlalamig na siya, may sakit na siya. So, yun. Kaya pumapit ako sa Puno sa Gitbuhay na programa. Ayan. Plant iShare SA Community. Kayo ang So, founder and director. president, yes, Oo. ng Puno sa Gitbuhay. Oo. Alam nyo, it reminds me na tungkol din sa ginagawa mo. Parang si Sir Danny Fausto, isa rin yan eh. Ang ginagawa naman nila, lahat ng mga magsasaka na may alagang baka at kalabaw, na, di ba, ginagatasan yun, ang ginagawa nila, yun ang binibili nila, yung mismong yung pinapaalaga nila, binibili nila yung gatas. Kasi ikaw naman, nagpapaalaga kayo ng mga halaman, gamot. Oh yes, kasi ganito yun Oo, diba? Sa Pilipinas, meron tayong policy of the state, no? Okay, yes. Dineklara yan nung panahon ni former Senator Flavier. Opo. Na yung Traditional Alternative Medicinal Act of 1997. Okay, so ito yung 8423, Republic Act number 8423. 8423. Kung saan, yung integration ng healthcare system sa mga Pilipino, kailangan maging cheaper yung pagbibigay ng healthcare. Yes. And through this, ini-integrate yung traditional alternative healthcare program. Opo. No, kasama na dyan yung pagtatanim ng mga herbal medicine. So, importante yon kasi andyan lang ang mga plants, no? Mga herbal medicine na talagang makukuha at makikita yung effect ng plants nito once na tama yung paggamit natin. Isa na rin dyan yung may mga DOH listed medicinal plants like yung lagundi, sambong, yerba buena, even ampalaya, pansita, na nandyan lang sa mga tabi-tabi lang. Hindi alam ng iba yun eh. Yeah, kaya kailangan lumawak ang kaalaman natin dito sa pagtatanim ng mga halamang gamot nito. So, dyan ako nakafocus. Which, itong Puno sa Gitbuhay, nung time ng mga Yolanda na balik tayo sa mga typhoon, yes, marami talagang nabuhay na kumapit sa puno. Opo. And this time, kumakapit tayo sa puno para, mabuhay tayo ng hindi tayo nahihirapan sa mga sakit, di ba? At ang dami ng mga infection na nangyari. Right now, may pertussis, may whooping cough. Diba? Eh kung ang source niya ay bacteria, ang source niya ay viral, ang laki ng effect kung ang mga traditional herbal medicine plants ang gagamitin natin. Kasi di ba, ang mahal-mahal ng mga antibiotics, di ba? At hindi lahat can afford. Dahil kailangan sundin mo yung 7 days. But kung kailangan talaga at piniscribe na doktor, gawin po natin yan. Right? Pero yung mga halamang gamot na nakatanim lang sa pagbakuran mo, like lagundi, pwede natin gamitin yan. Kasi it is the respiratory system. Pagandahin yung paghinga natin kasi it dilates may bronchodilating effect yung lagundi na yan. At yan ay pinag-aralan ng doktor ng National Institute of Health sa Pilipinas. Yan. Pero Sir Patrick, napakaganda ng ginagawa mo kasi una-una, may mga partner ka rin na gumagawa ng sarili nila, di ba? And yet, the raw materials coming from you, your farm, yan. Kasi ang punto natin dito, una is advocacy na paano tayo tutulong sa mga farmers natin. Opo. Alam naman natin na talagang kahit sang pumunta na lugar, nagtanim ng palay, hindi kumita. Nagtanim ng corn, nasira ang kanyang mga tanim. Walang bumibili sa sibuyas, nagmahal ang sibuyas. Lahat, sabi natin, ang daming complain, di ba? But this time, sabi ko, ano yung pwedeng alternative plants na pwede nilang gawin? No, merong high value, high crop. Yes. Which is, sabi ko nga, halamang gamot. Hindi na nakawin, makakatulong pa sa mga kapwa, mga neighbors nila. Di ba? Na nangangailangan ng mga dahon na yan. Pumitas lang dyan, ilaga lang nila. Simple as just like that eh. So it helps, no? At traditionally, sabi nga, 3 yung kategorya ng halamang gamot sa Pilipinas. No? Yeah. Number 1 yung, kaya naging medisina yan at pinag-aralan kasi traditionally ginagamit na yan ng mga ninuno natin, ng mga lola natin, no? Bago pumunta sa sakahan. So, umiinom muna yan ng lagundi o ng sambok kasi walang pambili ng kape. Di ba? Yeah. So, yun ang iniinom nila at malakas sila. Di ba? Tapos, pag nagkaroon ng diarrhea, ito ininom niya. Nagkaroon ng ubo, ito ininom niya. Now, so those are traditionally used medicine, right? Yeah. Nagkaroon ng infection, ito itinapal niya. Something like that, no? Now, dumating yung pag-aaral, kaya naging medisina. Yeah. Di tamang dosage, 600 mg, gamitin mo sa lagundi, gamot sa ubo, di ba? Sa asthma, naging specific.
And then now, we have what we call supplement because nakitaan natin sa tamang proseso ng mga halamang gamot na yan, like tamang drying facilities, hindi yung diretso sa araw. Kasi nag-iiba-iba nga ang effect no, sa plant. Kaya pag nakuha mo yung tamang proseso ng paggamit nung pagda-drying o yung pagtutuyo ng mga halamang gamot, even vitamins makukuha mo sa gamot, sa halamang gamot. Vitamin C, B-complex, o ang malunggay for example, sabi nga superfood. Alam natin na maraming iron, maraming folate, mataas ang kanyang B-complex, even vitamin C, vitamin A. Lahat yan kasi nakita namin during the time pinag-aralan namin yung food supplement na nililis namin. So, ba't hindi ka nag-doktor? Ang dami mo palang alam. Kaya nga, sabi nga para ako akong doktor eh. Lako, matutuwa niya si ano. So, ibig sabihin, kung may nakitaan natin ng gano'n ang paggamit niyan, anong next step natin is palawakin yung pagtatanim. Ituro sa mga farmers ng tamang paraan. So, matutulungan natin sila na magkaroon ng alternative income. Yes. Diba? At the same way, paggaling ng community. Right? Kung nagkaroon ng calamity dyan at may tanim itong si Simple Juan, pwede silang kumuha ng plants doon sa kanilang matinanim. Libre naman na, tutubo naman uli yan, di ba? Opo. So nakatulong ka sa community mo. That is Puno sa Gibuhay, I plant, I share, I save community. And not only that, kayo po yung miyembro pa rin ng Natural MD, o di ba? Yung Natural MD, ano naman namin yan? Maganda? Dahil gusto namin, yung palawakin ng gusto yung paggamit ng natural plants. No? That's why naisip namin ni Dr. Ellie na itayo itong Natural MD. Yeah. Pero what's important is, nandiyan ang mga doktor natin na pagka may sakit ka, so talagang doktor ang kailangang puntahan natin. Huwag natin kalimutan. At may mga libreng doktor naman ang kanilang consultation lalo sa mga health center. Di ba? At huwag pabayaan yung mga piniprescribe ng mga medicine na kung talagang kailangan at immediate ang paggaling, so sundin natin ang mga doktor natin. Yan. Alam nyo guys, no, nakilala ko si Sir Patrick. Payatot na payatot. Yan, talaga. Hindi ko ina-expect na ibig sabihin na yung recovery mo talagang dahil sa pagtsatsaga mo talaga sa pagtuklas ng magagandang organic bang tawagin ito. Kasi unang-una alam nyo po, natutuwa ako sa inyong pamilya dahil nakatuto kayo doon sa tunay na lunas no na hinahanap ng taong bayan. Kasi alam niyo yung panlunas ninyo very affordable. Yeah, tsaka sabi nga natin, that's one thing. If you're given second life, diba? So ano yung dapat mong gawin para pasalamatan siya at bigyan ka pa mas mahabang buhay. Right? Opo. At ito naman, since the time of Genesis hanggang sa Revelasyon, merong ipinakita doon na isang puno na pwedeng makagaling yung mga dahon niya. So yun na Diba? And God's life, diba? Yun na yun. At marami tayong pwedeng gamitin nasa paligid lang natin, pwedeng bumabang buhay mo. Opo. Because, Juby, sabi mo nga, pumayat ako noon. Kasi ako yung renal failure. No? 2017, talagang aalis na ako ng mundo. Grabe. Pero dahil binigyan ako ng chance na mabuhay pa, dahil marami tayong mga gustong gawin na advokasya, mga mission natin dito. And then, sabi nga natin na talagang wala na akong dugo. Kasi alam mo, hindi pero lang yan. na-save eh. Opo, so, hindi. I was given this mission na talagang tumulong sa tao. At ang pagtulong kasi hindi naman yung magbibigay ka lang eh. Opo. Ang pagtulong is yung tamang information, education, awareness, di ba? Na ano yung pwede mong gawin para ma-change siya. Ayan, parang si Cathy Cruz din, ganyan din gusto namin. Makatulong siya sa maraming tao na nasa paligid niya. Anyway, alam niyo po, thankful ako kasi alam niyo mga kaibigan, kung kilala niyo lang si Dr. hindi kayo maniniwala, siya na to ngayon, no? Yung recovery kasi, akala ho natin, yung iba kasi, pag nagkaroon ng sakit na talagang parang walang lunas na, hindi kasi sila naghahanap ng tamang tao para makuha nila yung tamang solusyon ng problema. So, yung isang problemang inabot namin that time nung pandemic kasi, Doc, yung matinding ubo, na hindi nga natin alam na meron palang ubong tinatawag na COVID-19. Ubo na merong halong, alam niyo na, halo-halo, di ba? Lagnat, flu and colds yan, di ba?
naging solusyon sa amin po, maniwala kayo dili, ito nga pong Lagundi Cup Syrup, di ba? At yung cup soup, hindi ko alam na yung raw materials nun galing pala sa kanila. Kaya thankful ako kasi it helps a lot. At hindi lang po yan, yung pagkakaroon ng inisyatibo na alamin natin ang tamang solusyon sa problema. Huwag tayong mag-give up, di ba, Dok? Yun ang ginagawa mo kasi, kaya medyo na-feel ko kayo that time na eto, ngayon lang tayo nakakalabas-labas. Pero sabi ko, kung hindi ko kayo nakilala, siguro mahirap din na wala tayong kilalang tao na tamang matatanungan. Alam niyo po ba yon? Kasi merong mga tao na nabigyan natin ng solusyon, pero yung iba hindi naniwala, kinuha na sila. Yun ang masakit naman. So, mga kaibigan, medyo naalala ko lang yung mga sad moment ko. Pero this time, masayang-masaya ako, lalo na kay Doc Elin, talagang successful sila na masasabi nating nagtutulungan. Tsaka yung anak niya yata, doktor din, di ba? Yeah. Oh, di ba? Kaya nga, si Doc Anton Roquel, yan. Kaya ang mag-aalaga sa'yo, dalawa na. Yung anak mo, tsaka yung wife mo, na hindi ka talaga pababayan. That's why you look like, 10 years younger. O, di ba? O, di ba? Although 55 na ako. Hindi halata. But the point there, mga kaibigan, magtiwala tayo sa mga halamang nasa paligid natin. Siguro ang importante lang, yung ating gagawin alamin natin kung para saan yung mga tinatanim natin. Hindi rin maganda yung tanim ka lang ng tanim, tapos wala naman tayong alam kung para saan ito. Ano sa tingin niyo po? Kaya importante yung itinuro sa atin ng Department of Health. Yes. Merong 10 halamang gamot na talagang first yan yung inaprubahan nila. Na kung saan, at pinili nila yun. Oo, selected talaga yan at pinag-aralan niya ng National Institute of Health at Institute of Herbal Medicine under kay Dr. Cecilia Maramba Lasarte. Opo. Okay? Tsaka yung kanyang mother of Herbal Medicine in the Philippines, si Dr. Nelia Maramba, tsaka yung mga kasamahan nila. Now, kaya ang gandang maniwala at ang gandang tutukan, no, yung pagpapadami nito kasi alam mo may magagawang importante at magandang effect sa tao. Kasi medisina na nga at pinag-aralan Yes. Diba? Yes. Ang hirap kasi nung sabi nito, gumaling siya, sabi nito, testimonials, saka masyadong, diba? Opo. Pero hindi valid sometimes sa iba. Ayun. Mahirap yun bababa ang aking diabetes, uminom ako nito. What if nag-hypoglycemia ka? Hindi naman kasi iba na yun. Yung halaman na yun. Di ba? Kaya dapat maniwala tayo. It's all available i-Google search natin. Ano ba yung mga 10 halamang gamot ng Department of Health. Makita natin yan. So, doon ako nag-focus. No? And from there, sabi ko nga, ang daming mga organization na pwedeng samahan para tulungan ako para i-promote itong halamang gamot. Opo. Media na nandiyan kayo, di ba? Lions Club, yung aking Makati Golden Lions Club. Ayan. Yan na. And from there, nakita natin nung time na kasagsagan ng COVID na talagang wala pa tayong solusyon dahil wala akong vaccine that time. No? Hindi natin alam kung ano yung COVID-19 na yan. Oo. Pumapatay na maraming tao. Kaya tayo, nung time na hindi busy lahat, kami naman sobrang busy sa pag-harvest ng mga plant material nito, nagpa-process kami. Apo. Namigay tayo ng halos 5 tonneladang powder. No? Wow. Sa mga pinakita dyan kanina sa Quezon City, kila Mayor Belmonte, sa Pasig, kay Mayor Bigo, Mandaluyong, Menchie Abalos. Apo. No? As para sa Cavite, kila Governor Remulla, and Mayor Lani Mercado, pinagbigyan ako na pumasok sa kanilang mga offices, no? By just calling without any written letter. Ba? Yeah? Kasi importante, sabi ko, eto na ho yung possible solution natin. Virus ang kalaban natin. Halamang gamot ang makakatulong sa atin dyan. So with that, nakakatuwa kasi mga kaibigan, kita ho ninyo, pwede palang magtulungan nang hindi na kailangan ng red tape. Di ba? Alam nyo, pag ganun ho kasi, napakadali nating matumbok ang solusyon. At syempre, tayo medyo magbe-break ng konti. Ayan. Alam mo naman, natutuwa po ako kasi naibabahagi ninyo yung inyong karanasan sa pagtulong. At hindi lang po yan. Yung mga nabanggit ng mga politiko, baka pwede nyo bitbitin naman dito nang makilala natin anong dahilan at sila'y tumanggap
ng gaya ninyo na hindi naman kayo politikong tao, di ba? Wala kayong hinihinging kapalit. Siyempre, malaking bagay yon. At not only that, mga kaibigan, yung pagtulong ho, at lalo na kung ito'y nagamot at nasolusyonan yung mga problema sinasabi ni Sir Roquel na alaga ng 2 doktor ng kanyang wife at nung kanyang anak, kita niyo naman ito'y napakalaking bagay, mga kaibigan, na tayo po'y matutong magtanim sa tabi ng ating kabahayan. At hindi lang ho yan, napakarami hong magagawa natin at kailan tayo matututo na tayo po mismo ang hahanap ng solusyon ng ating problema. Huwag na ho nating ibigay lahat yan sa ating gobyerno dahil ang gobyerno natin mas maraming solusyon ang ginagawa para doon sa mas malaking problema pa. At actually, after this Lagundi, tsaka Lagundi, Lagundi, inumpisahan nyo. Ang next na magiging big thing sa Pilipinas, Yerba Buena. That's peppermint ng Pilipinas. Okay, peppermint. Kasi itong Yerba Buena ay napatunayan na very good for pain. As a pain reliever. Pain reliever siya. See? So, yung mga simple bagong panganak ka, masakit ang ipin, bagong bunot ka, yan, nakukuha yan ng Yerba Buena. No? As a pain reliever. Ano ba yung pinakamalaking pain reliever na market sa Pilipinas? Di ba paracetamol, di ba yung mga acetaminophen na yan, ibuprofen, no? This time, natural yung gamot natin. Yun. For pain. Di ba? At ako naman sabi ko, sana mas lumawak pa yung pag-aaral dito. Lalo na ang mga cancer patients nakakaramdam ng pain. Yeah. Diba? So, ang laking tulong yan. No? Kung may tanim ka ng Yerba Buena o yung pain reliever na yan, na natural pain reliever, talagang may magandang effect. Available po ba to kahit saan? Hindi pa. So, yan pa yung tinatanim namin sa Puno Sagip Buhay. Sa aming Bini Bio Farm. Aside from that, yung pansit-pansitan. Di ba nakikita lang yung Peperomia pellucida, yung scientific name yan. Nakikita lang natin yan sa mga tabi-tabi, sa mga paso-paso, di ba? Hindi ko alam yung tsura. Sometimes kanal pa nga Pero siyempre, iiwasan mo dahil dun tumutubo Pero pag maganda yung pagtatanim mo niyan, at tama yung ginagawa nating farming protocols tsaka yung mga procedure, talagang pwede mong gawing parang salad yan. Na kung saan, itong pansitan can lower uric acid. So, pagka mataas ang uric acid mo, di can form stone hanggang sa later, naapekto na yung kidney mo. Di ba? At yung mga sakit sa mga kasukasuan, di ba? Yan yung uric acid na nararamdaman na halos di ka makakilos. O sa may gamot na natural plant. Di ba? Yung ampalaya, nalilimutan natin. Fruits na kinakain natin everyday, but the leaves can really lower the blood sugar level ng isang diabetiko. Specific na yan yung tinatawag nating makiling variety. Ayun. So yung yan ang scientific ngayon, Momordica charantia. Kaya later pag nakakita sila ng charantia sa market, yan yung talagang makakatulong sa kanila. Now this time it's a weight management supplement, no? Yeah. Aside from being a medicine for diabetics, no? Yung palaya natin. Ano pa? Andyan na yung Acapulco na pwedeng gawing ointment, no, para makaalis ng mga fungal infection. Mahal-mahal na mga nasa tube natin na nabibili sa merkado, di ba? This time, pumitas lang sila ng dahon, katasin lang nila, itapal nila doon sa mga lugar na mataas ang fungal infection. It can heal, it can treat this infection. So, ang dami, no? Ang dami pala, no? Ang ganda. Bayabas. Diba? Andyan lang siya Magre-research ako mamaya talaga tungkol dyan. Na palawakin natin to. At saka even yung tsaang gubat, pag nagtatae yung ating kababayan o yung mga bata, ang gandang ibigay yung tsaang gubat. Daig pa niya ang green tea. No? So nagpo-process na rin kayo niyan? Yes, we have those plants. Kaya nga, sana nga yung mga makakadinig sa atin right now, available yung ating farm tour sa Batangas, Laguna lang. Sa Batangas City. Sa amin sa Tanawan, Batangas. Very near sa Manila. So doon, tuturo natin yung different plant material na yan. Nang sa ganun maintindihan nila fully, ano yung tsura niyan, ano yung pwede nilang gawin para makapagtanim yan. At ano yung mga products tayong ginawa out of those plant material. Nang sa ganun, yung mga, lalong sabi ko, gusto kong i-open to sa mga pupunta sa college, no? Yung mga bata. Kasi here,
makita natin, gusto ko turuan sila na from this plant, ano yung pwede mong gawin na maging negosyo mo at makatulong sa'yo. Pwede kang yung mga business management, yung mga industrial engineer, Opo. yung mga pharmacist, yung mga gusto pumasok sa kurso ng komersyo. Di ba? Yun ang value na pwedeng itulong ng mga politiko. Sabi ko nga, out of Diba? this plant, nakagawa ko ng mga brands na pwedeng makita ng mga tao at bilhin. Opo. Di ba? At matutulungan pa natin yung mga farmers natin. Kailangan lumawak yung kaisipan natin Ayan. sa Pilipinas. Ang makatulong sa kapwa para na rin napakalaking biyaya, alam nyo. Dahil ang buhay natin lalong humahaba. O, di ba? At hindi lang yan, Sir Roquel. Ang importante po, meron po kayong advokasya na tumulong ng tumulong. At saka hindi malaking bagay yung ituro mo sa tao kung paano magpalago ng kanilang mga tanim. Lalong-lalo na ito yung gusto ko yung mga halamang gamot na merong kabuluhan na pwede nilang kunin sa mismong bakod nila. Yeah, basta importante sa atin yung sabi ko nga, yung beneficial sa life mo. Opo, yan. Sa health mo, sa kabuhayan mo, sa pamilya mo, di ba? Hindi lang sa iyong sarili, kundi sa mga neighbors mo. So, yung halamang gamot talaga yung malaking bagay. Dati yung malunggay, hindi ko pinapansin yun. Ngayon, lagi na, Diba? ulam na namin lagi. Diba? Pero, Kasama. importante yung proseso, ha? Opo. Kasi, sabi nga natin, pag niluto mo, pwedeng mga vitamina niya mawala na. Pwede anong benefits na may bibigay sa'yo? Ayun. Oh. So, importante pa rin yung kaalaman Alam mo, sa tamang proseso yan. ng pagtatanim, paano paggamit ng mga halamang gamot na yan. Opo pa. Ito naman, Jubes, gusto ko lang i-share din na meron kaming ginagawa yung alagang natural. Alagang natural, yes. Diba, naghahanap ako ng mga istorya kung paano nag-alaga yung ating mga kababayan na Opo. totoo na nakatulong sila. Kaya dun sa ating YouTube, yung alagang natural, it's very simple lang na istorya to na-i-feature na namin yung mga isda, paano umunlad sila, no? At tourism ngayon sila ng kalatagan. Opo. So, natulungan to mga fisher folks na yan. At hanggang doon, ang Puno Sagip Buhay tumutulong. Wow. And then, yung tumulong sa akin na para, wala akong alam ang alam ko naman magpalay. No? Dahil yan yung negosyo ng aming pamilya no? Nung bata pa ako, tagabantay ako ng pag nag-harvest. Pero after that, ano yung pwedeng gawin pa ng mga farmers natin? Alternate. So nakatulong kahit papano tayo doon sa mga nag-asawa, isang pamilya dyan sa Batangas nga, na nagpalakin talaga ng pagtatanim ng halamang gamot. Yan yung second episode namin ng Alaga Natural. No? At ano yung ginagawa ng ibang organization like yung Makati Golden Lions Club. No? I-feature namin doon sa, magkaroon kami ng hashtag Lions Go Green. No? Kung saan tinulungan namin itong nasa area din ng Kalatagan, bagamat nasa paligid sila ng tubig, no, yung dagat, still yung mga bata dyan, may pneumonia, merong asthma, inuubo. Hindi pa rin kasi paiba-iba yung climate, yung weather eh. Opo. Diba? Excuse me. So once na nagdala kami ng lagundi doon, even bamboos, kasi yun ang hanap buhay ng mga fisher folks doon, no? Yung paggamit ng bamboo dahil yun ang ginagawa nilang balsa. O, kung nagtatanim tayo ng bamboos, nagtatanim tayo ng lagundi, may tulong doon sa community. Yan naman ang ginawa ng Makati Golden Lions Club. Ayun. So, yan yung alaga natural, no? Yung likod ng bahay ko may bamboo. Marami tayong pwedeng istorya ng Chinese ating bamboo. kababayan na talagang paano sila nag-aalagang natural sa sarili nila, sa pamilya nila, Yun. 'di ba? Sa kamag-anak nila, sa kaibigan nila, at sa komunidad nila. Ayan. So yan, hinahanap natin yan sa Alaga Natural. Kaya nasa YouTube kami niyan, Jubes. At I yes. hope mag-subscribe sila doon at tulungan kami na palawakin natin to. And this is for all. At no? syempre, sama mo na Hindi rin tayo kami. nagnenegosyo doon, Aliw, Jubes. Channel 23. Of course, ang aliw natin DWIC. ngayon at tumutulong sa atin, no? Para ibigyan ng informasyon yung ating mga nakikinig, no? Yes. At sana maging lesson sa atin yung nangyari sa pandemya. Opo, yan. So ano ang pinaka-importanting turo sa atin? Ang kalusugan. Yes. 'Di ba? Kasi sabi nga natin, kahit malusog ka, hindi ka malusog, pag hindi tama yung kaalaman mo, maaaring mabura ka sa mundo. Which nangyari nung pandemya. Opo, diba? totoo yan. Wala tayong bakuna, pero may mga halamang gamot tayo na antiviral ang kanyang property. Yeah. No? Nakakagamot at nakakababa ng load ng virus sa katawan. Kaya hindi dadami ang virus yan at hindi ka matetepok. Hindi ka mamamatay at hindi ka Opo. matatakot, no? Mapoprolong ang buhay Sabi mo. ko, ito, totoo lang. Yes. Asawa ko lang ako nakakaalam na ito, tsaka ilang pinagsabihan ko na kamag-anak. Pagdating ko sa Japan,
talagang last week lang, 2 weeks ago, Yeah. bago mag-Holy Week, nagka-COVID ako. May COVID pa rin. Doon sa kanila? Kasi immunocompromised sa individual ako. Okay. So hindi ko alam kung saan, siguro stress o napagod na rin ako kakalakad. 1 week kami sa Japan. Opo. Malamig ang panahon. Pagdating ko dito, 38, 39 ang aking temperature. Positive COVID. Ano lang ginawa ko? Dahil I want to save my kidney because I'm a post-kidney transplant. Okay. Of course, piniscribean ako ng azithromycin. I mean, it's a antibiotic. Sinamahan ko ng Lagundi, sinamahan ko ng mga supplement na ginagawa namin sa Puno sa Gibuhay. 3 days, wala nang virus. Saturday, clear agad. Clear. Tuesday, Wednesday ako nagpa-positive. Saturday, kasama ako ng mga Lions Club sa Kalatagan. Negative na. Negative. Wow. So sabi ko, isang pagpapatunay yun, no? Na dahil antiviral yung kalaban ko at hindi pwede ako mapektuhan, dahil hindi pwedeng magising ng antibody ko. Yes. Dahil kakalaban nila yung kidney ko. Opo. So I used plants, no? Na para gumaling ako, nakakatakot din siyempre yung antibiotic sa akin. Dahil, sisigla yung mga antibodies ko at makikita nila yung kidney ko na hindi part ng katawan na akin talaga yan. Lalabanan nila yan. So it's just plants, Lagundi, Moringa, vitamins and zinc. Yan, makikita nila yan sa Puno sa Gibuhay. Nako, diba? sana Hierba Buena, ginamit ko. 3 days, wala talagang virus. Negative sana ako. maduktungan pa itong usapin natin, Sir Roquel. At not only that, wala na rin ho tayong oras. Baka pwede hong malaman ang inyong mensahe para sa ating mga taga-subaybay. Ang dami natin sinabi. Hindi, yun po yun. Okay, Sana subaybayan po nila kami sa Puno sa Gibuhay. Nasa YouTube tayo, sa Alagang Natural. Kailangan ko yung mga magandang istorya nyo para i-feature namin kayo doon, no? At i-share natin yung magandang buhay na nag-alaga tayo ng sarili, ng kapwa natin, ng environment natin, ng komunidad natin. So, we will feature you. Doon po nila nyo kami makikita sa mga YouTube na yan at sa mga FB pages ng Puno sa Gibuhay. So, ako po si Patrick Roquel. Salamat, Ma'am Juvie. At inanyahan mo ko dito. I hope magtuloy-tuloy yung ating programa na kasama mo ko. Yes. At hindi lang yan. Yan ang gustong-gusto ni Attorney Ferdy Topacio. Malusog na pangangatawan. Siyempre, mas mahabang buhay, mas maraming maitutulong sa kapwa. Po, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman na nagpapasalamat po sa inyo sa Tweetwina at bukas muli. Samahan nyo pa rin ako sa parehong oras. Yan. Weekdays po tayo, Lunes hanggang Biyernes. Yan. At syempre, anytime soon, darating po si Attorney Ferdy Topacio. Huwag kayong mawawala. At i-like and share nyo pa rin ang aming mga programa dito sa DWIZ at Aliw Channel 23. Ang oras, alas 12 ng tanghali. I love you all, guys. Thank you so much.